Judas, Estas, Barrabas. Karaniwang naririnig natin sa mga matatanda bilang paglalarawan sa mga taong nagkakanulo sa kanyang mga kaibigan sa kabila ng kabutihan nila dito. Dahil sa takot at kaba, dala ng mga banta ng panganib na maaaring maging kapalit nito. Ika nga ng ilan, di baling siya na lang, wag lang akong mauna. Basta buhay ako, yun ang mahalaga. Modernong Judas nga bang may tuturing? Walang ibang paraan kung paano natin maisasalarawan ang bida natin ngayon, kundi ang lokal na bersyon ng Kalbaryo ng Panginoong Hesus. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong nakipaglaban para sa kalayaan mula sa mga dayuhan at nagsikap pamunuan ng bayan laban sa mga mas masahol pa sa mga dayuhan. Ngunit walang humpay na pahirap, sakit at hapdi ang inabot sa kamay ng mga taong nagpapanggap na hayop o ng mga hayop na nagkakatawang tao. Ang kwento ng pasyon ng paghihirap hanggang kamatayan ni Moises Totomosing Padilla, bayani, martir ng Negros Occidental. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Moises Padilla ay mas nakilala rin sa pangalang Totomosing. Isa siyang batang lieutenant ng Hukbalahap sa Negros na pinamumunuan ng isang maliit na grupo upang ipagtanggol ang lalawigan laban sa mga mananakop na Hapon. Meron siyang direktang kaugnayan kay Luis Taruk at kasama sila nito sa pakikipaglaban sa maraming pagkakataon kapag nasa Maynila siya. Sila ang lumaban noon sa dalawang Japanese heroes na umatake at sumunog sa noon ay Barrio Magallaon pa lang na sakop ng bayan ng Isabela. Pagkatapos ng digmaan, hindi kinilala ng gobyerno ang kabayanihan ng mga Huk at nagkaroon sila ng maraming hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, ang gerilyang grupo na tumulong sa pakikipaglaban sa mga Hapon ay naging isang komunistang kilusan at patuloy na namundok at nakipaglaban, pero sa pagkakataong ito, gobyerno ng Pilipinas ang kalaban nila dahil ayon sa kanilang paniniwala, sa mga Hapon lang lumaya ang bansa at hindi sa kamay ng mga mapag-abusong namumuno sa bayan. Patuloy na lumaban ang grupo ni Totomosing o ni Moises Padilla para sa kapakanan ng mga mahihina. At noong mga panahong yun, magulo ang sitwasyon sa buong Negros dahil sa mga abusadong mga namumuno simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na opisyal sa buong lalawigan. Ang buong Negros Occidental ay pinaghaharian noon ni Gobernador Rafael Lacson at ng kanyang mga tagasunod. Sinasabi niyang siya ang responsable sa pagkapanalo ni Presidente Elpidio Quirino sa ilalim ng Partido Liberal. Kaya't sinabihan niya ang mga NBI at Philippine Constabulary na hanggang nakaupo sa pwesto ang presidente, kontrolado niya ang sitwasyon sa Negros at wag na siya makikialam doon na noon ay laganap na ang kaguluhan. Sa katunayan, bumuo siya noon ng napakalaking hukbo na tinatawag nilang Special Police o yung mas nakilala sa bansag na SPs upang pangalagaan ng lalawigan at ipagtanggol ang kapayapaan sa lugar. Pero ang totoo, ang mga SPs na ito ay isang private army na personal na kinokontrol at naglilingkod kay Gobernador Lacson. Sila ang responsable sa lahat ng kaguluhan at pang-aabuso sa buong Negros, lalo na sa mga kumakalaban sa kanila. Dito na pumapasok ang grupo ni Moises Padilla na mula sa pagiging hukbalahap ay naging komunistang tagapagtanggol laban sa mga abusadong opisyal. Sa kanilang pakikipaglaban, marami silang napatay na malalaking tao sa lugar at kabilang na sa mga ito ay sina Pascual Ramos Jr. na kapatid ni Manuel Ramos na noon ay mayor ng bayan ng La Castellana, ang mga kapatid at kamag-anakan ng mga kaalyadong opisyal ni Gobernador Lacson at si Jose Gayona, kaya't ganun na lang ang sobrang galit ng mga ito kay Moises Padilla. Samantalang noong mga panahon ding iyon, nakumbinsi ni Defense Secretary Ramon Magsaysay ang lahat ng komunistang Huk na magbalik loob na sa gobyerno at pinakinggan niya ang lahat ng karaingan ng mga ito. Hindi naman sumira sa pangako si Ramon Magsaysay at nakuha niya ang tiwala ng mga rebeldeng komunista at ibinigay niya ang lahat ng kailangan ng mga ito at kinaibigan pa silang lahat bilang tanda ng kapayapaan. Naging malapit sa kanya si Luis Taruk at maging si Moises Padilla na siyang nakadestino naman sa Negros. Si Magsaysay lang ang pinagkakatiwalaan nila sa gobyerno noong mga panahong yun. Kaya't nang hikayatin sila ng Magsaysay na talikda na madugong pakikibaka dahil marami pa namang paraan ng paglilingkod. Walang pagtutol na sinunod ni Moises Padilla
si Secretary Ramon Magsaysay at itinago niya sa bundok ang kanyang mga armas at sumumpang hindi na muling gagamitin ang mga ito. Kasama niya nagbalik loob ang isa pang pinakamalapit niyang kaibigan na si Severino Laos. Taong 1951, nagkaroon ng resolusyon na ang tatlong baryo ng Magalyon, Odyong at Gimpanaan na bahagi ng bayan ng Isabela ay napagkasundo ang magsarili bilang iisang bayan hiwalay sa Isabela. At dito na nga isinilang ang bagong tatag na bayan na tinawag nilang Magalyon, na isa sa tatlong baryo na humiwalay, at naging acting mayor dito si Jose Gayona Jr. na bata naman ni Governor Rafael Lacson, na parehong matindi ang galit kay Moises Padilla dahil sa pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak, at si Severino Laos na kanyang kaibigan naman ang ginawang chief of police ng bayan. Maliban pa sa mga special police o SPs na private army ni Governor Lacson na gumagala sa lugar. Puppet government lang naman ang lahat ng ito dahil gusto ni Governor Lacson na siya lang ang hahawak sa kabuuan ng Negros Occidental. Ika-13 ng Nobyembre sa kaparehong taon 1951, nakatakdang ganapin ang local election sa bansa. Bilang may hawak sa Negros Occidental, kinokontrol ni Governor Lacson ang lahat ng mga kandidato at siya ang nagdidikta sa lahat ng bayan kung sino ang uupong mayor. Magulo ang halalan noon dahil sa pananakot ng mga SPs ni Governor at napuno ng karahasan ang lugar, at binantaan nila ang lahat ng mga nagnanais kalabanin ang bata ni Governor na iurong na ang kanilang mga kandidatura dahil papatayin nila ang buong pamilya ng mga ito kung hindi sila susunod. Kailangan Liberal Party lang lahat ang umupo sa pwesto ayon sa gusto ng Governor na partido nila na siyang nagahari noon hanggang sa mga posisyong nasyonal hanggang sa presidente. Mortal na kalaban nila ang Nationalista Party, kaya't ipinag-utos niya sa kanyang mga SPs na patayin ang lahat ng kandidato ng nasyonalista sa buong lugar kung hindi iuurong ng mga ito ang kanilang kandidatura. Ang magkakatabing bayan naman ng Isabela ni Mayor Montilla, La Castellana ni Mayor Ramos at ang bagong bayan ng Magalyon ni Mayor Gayona ang stronghold ni Governor Lacson dahil tubo din siya sa lugar na ito, at dito siya palagi nagpapatawag ng meeting sa bahay ng mga mayor na ito. Dahil sa pagkumbinsi ng mga tao, pinatakbo nila si Toto Mosing o si Moises Padilla sa pagkaalkalde ng Magalyon sa ilalim ng Partido Nasyonalista, at dito makakaharap niya si acting Mayor Gayona para sa posisyon sa bagong tatag na bayan. Nangamba si Gayona nang malamang lalabanan siya ni Moises Padilla at lumapit siya kay Governor Lacson upang ipaalam ang kanyang pagkabahala. Nang malaman nito, dali-dali siyang pumunta sa Magalyon kasama ang kanyang napakaraming mga SPs, at dahil nga kinakatakutan siya ng mga ito, siya mismo nagsasalita sa mga tao para sa panig ni Gayona. At ito ang bahagi ng kanyang talumpati. Para sa ikabubuti at ikauunlad ng inyong bagong tatag na bayan ng Magalyon, kailangan niyong pumili ng pinakamagaling na pinuno bilang alkalde. Kailangan niyong iluklok ang isa sa dalawang ito, si Moises Padilla o si Mayor Gayona. Pero bakit niyo pipiliin si Moises Padilla? Siya ay isang kriminal. Noong mga panahong siya ay gerilya, marami siyang pinatay na tao. Pinatay niya ang kapatid ko at pinatay niya ang mga kamag-anakan ko. At ngayon, dumating na ang araw ng paniningil dahil matagal na siyang wanted sa batas. Bakit niyo iboboto si Moises Padilla? Hindi siya nagkaroon ng maayos na pananamit. Siya ay isang hukbalahap at magpapalaganap lang siya ng komunismo sa bayan ninyo. Siya ay isang komunista. Kaya't bakit niyo iboboto ang isang Moises Padilla? Galit na talumpati ni Governor Lacson, at dagdag pa niya, at sa pagkakataong ito, Liberal Party ang mananalo sa lahat ng posisyon, gustuhin man o hindi ni Moises Padilla. Ako ang nagpapanalo kay Presidente Quirino noong 1949 presidential elections, kaya't magagawa ko dito ang lahat ng aking nanaisin. At hindi ko hahayaang manalo si Moises Padilla dahil kung hindi, walang tulong na makakarating sa bayan ninyo mula sa provincial government. At kahit pa umabot man lang sa 20% ang botong ibigay nyo kay Padilla, sarado pa rin ang Kapitolyo para sa inyo. Ito ay isang sugal. Si Moises ay isa lang kabayo at si Mayor Gayona naman ay alas. Kaya't piliin nyo, siguradong panalo kayo. Dahil si Moises Padilla ay sa bundok lang nararapat. Pagkatapos ng talumpating iyon, dumiretso silang lahat sa Isabela sa bahay ni Montilla para pagmitingan ang mga hakbang na kanilang gagawin. Dito na ilabas ng isang Melencio Barumeo ang kanyang pag-aalala kay Mayor Gayona
dahil sinabi niyang delikado talaga ito sa Magalyon dahil si Moises Padilla ang gusto ng mga tao. Sinagot siya ng gobernador at sinabihang huwag mag-alala si Mayor Gayona dahil ipapakalat niya sa lahat ng sulok ng bayan ang mga pulis ng Magalyon sa pangunguna ni Police Chief Laos na kaibigan ni Moises. Gagamitin siya upang takpin si Moises sakaling magpakita siya sa bayan dahil kung hindi, siya ang makakatikim ng galit ng gobernador. Ipinakalat din ni Governor Lacson ng kanyang Special Police o SPs upang hantingin si Moises na noon ay madali nilang nagawa ng warrant of arrest dahil sa mga kaso nito nung nasa kilusan pa siya na kung tutuusin ay wala ng bisa dahil sakop na yun ng amnestiyang ibinigay ni Secretary Magsaysay kasabay ng pagbaba nila ng armas at tigilan na ang madugong pakikibaka. Inutusan din ni Governor si Montilla na alamin ang lahat ng hasyenderong sumusuporta kay Padilla at susunugin nilang lahat ang tubuhan ng mga ito. Ika-12 ng Nobyembre, isang araw bago mag-eleksyon, dakong alas 6 ng gabi magsasagawa na sana ng pagtitipon ang Partido Nasyonalista sa bayan ng Magalyon pero hindi sila binigyan ng permit ni Mayor Gayona para ganapin ito sa bayan kaya't pumunta sila sa isang pribado at bakanting lote at doon nagsagawa ng pagpupulong. Dito nagpakita si Moises Padilla kasama ang mahigit na 500 taga-suporta niya. Pero ng mga sandali ring iyon, naitimbre na kagad sila ni Mayor Gayona kay Governor Lacson kaya't naglihan niyang pinasugod ang ilang truck ng kanyang mga private army kasama ang buong kapulisan ng Magalyon sa pangunguna nga ni Police Chief Laos na kaibigan ni Moises Padilla. Lahat sila armado ng matataas na kalibre ng baril. At ang order, Patayin lahat ng mga nasa pagpupulong at walang ititirang buhay sa mga taga-nasyonalista. pero isang mensahero ang nauna na nakapagtimbre kina Moises Padilla tungkol sa paparating na batalyon ng kalaban para patayin sila. At pagdating sa lugar, wala nang naabutan ni isa sa mga ito. Pinuntahan din nila si Moises sa kanilang bahay, ngunit bigo pa ring matagpuan. Kaya tumuloy na lang sila sa bahay ni Mayor Gayona para magbantay. Samantalang yung iba naman sa pangunguna ni Jose Valencia ay nagtungo sa bahay ni Mayor Montilla sa Isabela na dala ang utos na patrasin na sa halalan ang mga kandidato sa Isabela at Himamaylan at pag tumanggi ay papatayin na rin. At pagkatapos ay susunod na nila si Moises Padilla. Ngunit narinig ito ng isang Hedija Roca na isa ring kasamahan ni Moises sa Hukbalahap. Dali-dali siyang humanap ng masasakyan para puntahan ang kinaroroonan ng kaibigan upang mabalaan. Ngunit wala siyang makita noong mga panahong yun. Kaya't para hindi mahalata ni Montilla at Valencia ang kanyang gagawin, isinulat niya ito sa pakete ng sigarilyo at nagwika ng ganito. Dear Totomosing, kung may pagkakataon ka ngayong gabi, tumakas ka na. Alam na ni Jose Valencia ang kinaroroonan mo at pupunta sila dyan para patayin ka. Dito lang ako para bantayan ng kanilang galaw. Pagkagawa ng sulat, ay binalot niya ito na parang sigarilyo at inabot sa isang Ernesto Rico at inutusan niyang ibigay kay Alejandro Sait na may pwesto naman ng tindahan sa palengke ng Magalyon. At alam niya na ang gagawin pagkatapos nun. Alas 10 ng gabi bago ang eleksyon, pinuntahan si Moises ng kanyang mga taga-suporta at kasamahan sa partido upang pag-usapan ng kanilang gagawin. Dito kinumpirma ni Moises Padilla sa kanilang lahat na natanggap niya na ang sulat mula kay Roca at ibinigay niya ito sa isa pang kaibigan niya na nagngangalang Vicente Ablao at pinagbili ng ibigay ang sulat sa mga investigador ng Department of Justice sakaling may masamang mangyari sa kanya. Kinabukasan, ika-13 ng Nobyembre taong 1951, araw ng eleksyon, dakong alas 6 ng umaga, narinig na naman ni Roca nang tumawag si Governor Lacson kay Valencia at ina-update ang resulta sa bawat bayan at muling nag-order ng lahat ng nasyonalista na makakalusot ay papatayin nila noon ding araw na yun. Ngunit hindi pa tapos ang bilangan at 2/3 pa lang ng boto ang natatapos. November 14 ng umaga, isang araw pagkatapos ng eleksyon, si Narciso Dalumpinis na kaibigan at taga-suporta ni Moises Padilla ay nagpunta sa baryo Taluligon sa Magalyon upang balaan ng lahat ng nandun na wag na muna silang pumunta sa poblasyon dahil mainit ng sitwasyon at nandun ang mga SPs ni Gobernador at papatayin ang lahat ng makita nilang mga nasyonalista. Pagkaalis niya, nakasalubong siya ng grupo ng police chief ng bayan na si Severino Laos kasama ang special police ni Governor Lacson. Tinanong niya si Dalumpinis kung sino ang nanalo sa Magalyon at hindi naman ito nagsinungaling. At sinabi niyang, Si Moises Padilla ang nanalo
bilang tugon sa tanong ni Laos sa kanya. Pagkarinig nito, hinagip niya si Dalumpini sa buhok at pinalo ng baril sa mukha. Sabay sabing, rebelde na ang lahat ng tao sa Magalyon at lahat ng taga-suporta at malapit kay Moises Padilla ay kailangan ng mamatay. At pagkatapos ay pinagtulungan nilang bugbugin si Dalumpinis. Naghiwa-hiwalay ang mga ito at hinanap nila ang kinaroroonan ni Moises Padilla. Samantalang dakong alas 9 na ng gabi, nung araw ding yun, si Moises at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Hacienda Basilio at dito sinabi nila sa kanya ang nangyari kay Dalumpinis at pinayuhan nila si Moises na tumakas na lang at muling mamundok dahil malala ng sitwasyon at delikado na ang buhay niya. Pero sinagot sila ni Moises na, Bakit ako mamumundok? Ito ay demokrasya. isinama sila ni Moises sa bahay ni Dr. Alfredo Hermano sa Isabela. Ito rin yung tao pinagsabihan ni Governor Lacson na paatrasin na sa pagkandidato si Moises Padilla. Pumunta sila rito para humiram ng sasakyan pero wala doon ang kanyang sasakyan noong mga sandaling yun. At sinabihan si Moises na doon na lang muna tumigil at magpaumaga habang hinihintay ang pagbabalik ng sasakyan kinabukasan. Pero hindi pa man sila nakakatagal sa pagpapahinga. Dakong alas 2 ng madaling araw, ika-15 na ng Nobyembre, naabutan sila sa bahay ng doktor ng mga espis ni Gobernador at ng pulis ng Magalyon sa pangunguna ni Severino Laos na dati nga niyang kaibigan. Doon pa lang ay pinagtulungan na nilang bugbugin ang grupo ni Moises gamit ang katawan ng mahahabang baril na hinahampas sa kanila habang nakatutok ang iba upang hindi sila makalaban. Wala silang magawa at nang makita ni Moises ang sinapit ng kanyang mga kasama, nagpumilit itong tumayo na noon ay duguan na at sinabi sa grupo na, Tigilan nyo na sila, ako lang ang kailangan ninyo. pagsapit ng alas 5 ng umaga, November 15, sinakay nila si Moises sa pick-up truck na noon ay hirap ng lumakad at dinala nila ito sa dati nilang barracks malapit sa bundok at dito pilit nilang pinapaamin si Moises kung saan ito itinago ang kanyang Thompson submachine gun pero hindi sumagot si Moises. Muli siyang tinanong sa galit na tinig sabay palo ng baril sa mukha. Sinagot sila ni Moises ng, Wala akong Thompson. ngunit pinalo nila itong muli ng baril. Tumagal ng halos 1 oras ang pagtatanong nila at sa tuwing hindi sila sinasagot ni Moises, tinatanggap at tinitiis niyang lahat ang palo ng baril. Dito halos maglupasay na siya at mawala na ng malay tao sa tindi ng dinadanas na sakit. Nang hindi na siya makasagot at nakahiga na lang sa lupa, tinadyakan pa siya ng mga ito at hinila patungo sa isang puno ng kamansi na malapit sa lugar at dito isinandal upang tanungin muli tungkol sa kanyang mga baril na itinago bago siya bumaba sa bundok nung nasa kilusan pa siya. Pero hindi pa rin nagsalita si Moises kung nasaan ang mga baril, kaya't pinalo na naman nila ito. Nang makita nilang wala nang mapapala kay Moises, isa sa grupo nagsalita ng mag-uumaga na at hindi sila dapat maabutan ng liwanag sa lugar na iyon. Muli nilang kinaladkad si Moises patungo sa sasakyan at dinala sa Isabela. Sa pagkakataong ito, may sugat na siya sa magkabilang mata, kapapalo ng baril at namamagana ang buong mukha niya at halos maubos na ang kanyang mga buhok. Habang ang kanyang kasuotan ay punong-puno na ng magkahalong putik at dugo. Pagkarating sa Isabela, muli siyang pinahirapan dito ni na Mayor Montilla at dito niya naman nakuha ang kanyang mga sugat sa likod, ang pagkabali ng kanyang ilong, pagkabasag ng kanyang kanang pisngi at tiyan. Hindi na siya makilala bago nila muling dinala sa Magalyon at doon ikinulong. Tanghali na noong November 15, nang mapuntahan siya sa kulungan ng kanyang nanay at kapatid na si Priscilla, durog na durog ang puso ng mga ito sa kahabag-habag na kalagayan ng anak. At sa pagkakataong ito, pinilit ibuka ni Moises ang kanyang bibig at pinilit makapagsalita. At tanging magsaysay lang ang pabulong niyang winika sa kanyang nanay, pero sapat na ito para maintindihan niya ang ibig sabihin nun. Naisipahiwatig ni Moises na pumunta ang nanay niya kay Secretary Ramon Magsaysay dahil siya lang ang makakatulong sa kanyang kaibigan. Pagkatapos niyang iniwan si Priscilla upang alagaan at gamutin ang sugat ng kapatid na si Moises, dali-daling tumulak sa Maynila ang nanay niya para makipagkita kay Secretary Ramon Magsaysay upang sabihin ang sinapit ng kanyang kaibigan at ang tunay na sitwasyon sa Negros Occidental na taliwas sa sinasabi ni Governor Lacson na kontrolado nila ang sitwasyon doon. Dahil literal na kinokontrol talaga nila ang lahat ng pangyayari. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, ika-16 na ng Nobyembre, tinurukan nila si Moises ng anti-rabies gamit ang malaking karayom, gayong hindi naman siya nakakagat ng aso.
At pagkatapos, dinala naman siya sa bayan ng Castellana upang ibigay naman kay Mayor Ramos na matindi rin ang galit kay Moises. Muli silang ikinulong dito ngunit nakahiwalay si Moises sa kanyang mga kasama. At nung umaga ding yun, dinala nila si Moises sa isang liblib na lugar sa labas ng poblasyon ng Castellana na ang nakaposa sa mga kamay sa kanyang likuran. Dito siya muling pinagtulungan bugbugin ng mga espis ni Gobernur at muli siyang pinahirapan at sa tuwing babagsak sa lupa, dinadakot nila ito sa buhok at itinatayo upang patuloy na pahirapan. Nadaanan sila dito ng isang batang estudyante at naglakas loob na awatin ang mga nagpapahirap kay Moises. Iniupo nila ito sa isang bato habang ang bata naman ay sinubuan siya ng pagkain at dahil nga nakaposa sa likod ng kanyang mga kamay. Pagkatapos dito, ipinarada nila si Moises sa kabayanan upang gawing babala sa mga taong kakalaban kay Gobernur. Dito nasaksihan nila ang kahabag-habag ng kalagayan ni Moises at nakita nilang magang-magana ang mukha nito at hindi na makatayo man lang habang dumadaloy na rin ang dugo sa kanyang namamagang mga kamay dahil sa sugat ng posas. At gustuhin man nilang tulungan, wala na rin silang magawa dahil armado at napakaraming mga tauhan ni Gobernur ang nakapalibot kay Moises. Ito ang ikatlong araw ng tuloy-tuloy at walang humpay na pagpapahirap kay Moises Padilla. Kinahaponan, dinala nila si Moises sa sementeryo ng La Castellana sa pangunguna ng kanilang mayor na si Manuel Ramos. Kinaladkad niya si Moises patungo sa ibabaw ng puntod ng kanyang tatay na si Pascual Ramos Sr. Tumayo din siya sa ibabaw ng puntod at sumigaw ng malakas. Papa, bumangon ka dyan. Nandito ngayon sa iyong harapan ng taong pumatay sa iyong anak. Na kung matatandaan, isa si Pascual Ramos Jr. na kapatid ni Mayor Ramos ang napatay ni Moises nung aktibo pa siya sa komunista bilang bahagi ng kanilang pakikibaka laban sa mga abusadong opisyal kasama ang mga kapamilya naman ni Gobernur Lacson. Muling hinawakan ni Mayor Ramos si Moises sa buhok at itiningala ang mukha nito sa harapan ng lapida ng kanyang tatay at muling sumigaw. Papa, heto na ang taong matagal nang hinahanap ni Gobernur. At ako mismo ang papatay sa taong ito. Pagkasabi nun, ihinampas niya ang mukha ni Moises sa marmol na lapida at walang humpay niya itong ihinampas. Ihinampas niya ito ng paulit-ulit at napaungol na lang si Moises hanggang maya-maya pa ay tuluyan ang bumigay ang katawan nito. Pero nang makita nilang wala nang malay si Moises, pilit itong ginigising ni Ramos at ihinampas pa rin niya ang mukha sa lapida kahit basag-basag na ito. Pagkatapos, dinala nila ang wala nang malay ni si Moises sa bahay ni Ramos upang doon ipataw ang huling paghatol. Patuloy nilang pinalo ito ng baril sa buong katawan at pinilit itayo. Pinahawakan niya ito sa mga espis ni Gobernur at isang malakas na hataw muli ang ginawa ni Mayor Ramos sa kanya. At sinabi niya sa mga tauhan ni Gobernur na sabihin sa kanya na siya na ang tatapos sa buhay ni Moises Padilla noong mga oras na yun. Pero sa kabila ng kawalan ng malay, bumuka ang mga labi ni Moises at nakita ito ni Mayor Ramos na para bang may pilit ibinubulong sa kanya. Inilapit niya ang kanyang tainga kay Moises at sa mahinang tinig, narinig niya na nakapagsalita pa ito. At ito ang kanyang winika. Sa kabila ng nangyari sa akin at nagawa mo lahat ng gusto mo, tapusin mo ako kung kaya mo. Pagkarinig nito, lalo silang nagalit at pinagtatadyakan muli si Moises at hindi nila ito tinigilan at kalaunan nang hindi na gumagalaw ay itinayo siyang muli at binaril sa likod. Alas 11 na ng gabi noong araw ding iyon, November 16, nang dumating si Secretary Ramon Magsaysay sa bahay ng ina ni Moises Padilla at kasama si Colonel Luis Franco at iba pang mga opisyal ng Marines at ang malaking hukbo ng Constabulary. Ngunit huli na ang lahat dahil patay na ang kanyang kaibigan na nagtamo ng matinding paghihirap sa loob ng 3 araw ng walang humpay na pagtorture at sa pagsisiyasat nila, 15 bala na lahat ay sa likod tumama ang siyang tumapos sa paghihirap ni Moises Padilla. Samantalang pinayapa naman ni Ramon Magsaysay ang pamilya ni Moises at sinabihang wag silang matakot dahil iiwan niya sa Negros ang lahat ng Constabulary na kasama niya upang bantayan sila at hindi siya titigil hanggang hindi mananagot ang lahat ng may kinalaman sa pagpapahirap kay Moises. Hiniling din niya sa nanay ni Moises na dadalhin niya sa Maynila ang bangkay nito at habang nasa eroplano, kalong-kalong niya walang buhay na si Moises at nagwikang, ang bangkay sa aking bisig ay hindi katawan ni Moises Padilla, kundi malamig na bangkay ng ating inang bayan. At pagdating sa Maynila, hindi sumira sa pangako si Ramon Magsaysay. Dati din siyang Liberal Party gaya ni Presidente Quirino at Governor Lacson
Ngunit noong 1953 presidential elections, lumipat siya sa nasyonalista na partido ni Moises Padilla at nilabanan si Elpidio Quirino sa pagkapangulo. Nanalo ng landslide si Ramon Magsaysay at kasabay ng pagbagsak ni Quirino, nawalan din ng padrino si Governor Lacson at ng mga kasama niya. Tinutukan ni Presidente Magsaysay ang kaso ni Moises Padilla at pagkalipas lang ng 1 taon ay natukoy nila ang lahat ng responsable sa pagkamatay nito. Si Governor Rafael Lacson kasama ang 3 mayor ng bagong tatag na bayan ng Magallaon, La Castellana at Isabela at ang 3 hepe ng bayang ito at 21 iba pa ay nahatulan ng kamatayan sa salang pagtutulungan sa pagpapahirap hanggang mamatay kay Moises Padilla na nanalong mayor, ngunit pinahirapan at pinatay nila simula noong 11 hanggang 17 ng Nobyembre taong 1951. Pero bago pa man mabitay ang lahat, nagbago ang hatol kay Governor Lacson matapos kulangin ng 1 boto sa Supreme Court at ibinaba nila ang hatol sa kanya mula sa kamatayan ay naging life imprisonment na lang dahil hindi naman siya ang direktang pumatay kay Moises Padilla. Samantalang ang iba pa kasama ang 3 mayor at ang 3 police chief ay binitay sa pamamagitan ng silya elektrika noong taong 1954. Kasabay nito, idineklara ni Presidente Ramon Magsaysay na si Moises Padilla ay isang tunay na martir para sa bayan at bilang pagkilala sa kanya, ang bagong tatag na bayan ng Magallaon kung saan siya ang nanalong mayor ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong manungkulan dahil sa sinapit sa kamay ng mga kaaway ay tuluyan nang pinalitan. Ang dating bayan ng Magallaon ay idineklara ni Presidente Ramon Magsaysay na isa ng bagong bayan ng Moises Padilla simula noong taong 1957 bilang pagbibigay pugay sa pagiging martir ni Moises Padilla at patuloy siyang aalalahanin ng mga tao sa Negros Occidental sa habang panahon. Si Moises Padilla ang naitalagang dumanas ng may pinakamahabang panahon ng paghihirap bago tuluyang mamatay dito sa ating bansa. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!